Sir, unsa ang simbahan nga gitukod sa atong Ginoong Hesus? Kini nga pangutana very theological. So tubagon po nako ni siya guys in a theological perspective. Ang unang simbahan nga gitukod sa atong Ginoong Hesus makita kana sa Matthew verses 15 to 19. Kulang ipasabot gamay ha. Nangutana si Jesus sa iyang mga tinun-an, "Who do you say that I am?" Dayon niingon si San Pedro sa iya, "You are the Christ, the Son of the living God." And reply si Jesus sa iya, "Blessed are you, Simon, the son of Jonah. Kay kini wala gipakita sa inyo, pero gipakita kini nganha kaninyo sa akong amahan." Nang ana dayon si Jesus, "You are Peter." Moto iyang gi-rename si Simon into Peter. Si Jesus, "You are Peter, and upon this rock I will build my church, that even hell shall not prevail against it. I will give you the keys of the kingdom of heaven, and whatever you shall bind on earth shall be bound in heaven. Whatever you release on earth shall be released even in heaven." Makita ka na sa Matthew 16:15 ngadto sa 19 nga verse. Mao kini ang unang simbahan nga gitukod ni Hesukristo. Pero atong klarohon unsa di ay buot pasabot aning simbahan. Men gani ka og simbahan, dili na buot pasabot nga physical structure lang, no, kanang simbahan nga atong ginaadtuan, dili na moy unang meaning anang simbahan. Ang word nga simbahan buot pasabot na siya people of God or ecclesia. Mo gitawag og ecclesia. So ang unang simbahan nga gitukod ni Kristo, syempre ang una ang iyang mga apostols. Ang 12 ka mga apostoles. Dayon, when Jesus ascended into heaven, when Jesus ascended into heaven, iyang gibilin ang iyang misyon dinhi sa kalibutan dito sa iyang mga apostoles. Dayon, ngadto sa iyang mga disciples. Diba? Yang ingnan niya mga apostoles, "Go out through all the world and tell the good news. Baptize them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit." Babasa ka na sa Ebanghelyo nga Matthew. So, mao kini nga from 33 AD, kay siyempre 33 years old man to si Jesus Christ, estimated nga na matay siya no, ni ascend into heaven after siyang pagkabanhaw. Until the time of 100 AD, muna ang gitawag og apostolic age, no, hangtod sa panahon nga 300 AD, no. So kini from 33 AD hangtod 100 AD muna yung mga apostolic age. So ang misyon ni Jesus Christ muna gisalo sa mga apostoles. Ang mga apostoles ang gasunod ana, ihang gipadayon sa mga apostoles. Unang-una ang gibuhat sa mga apostoles ni adto sila sa mga lagyo nga mga dapit, no. Then mabasa kini sa Acts of the Apostles, kini San Pedro, di ba? Maog yun gitahasan ni Kristo nga mamuno sa mga apostoles. Asa man ni adto si Pedro? Ni adto si Pedro sa heart of the Roman Empire. Ni adto sa Roma. Muna nga, to cut the story short, from 33 AD to 100 AD, mo kini ang apostolic age. So ang unang mga simbahan nga natukod kini mga apostoles. Dayon, there was this named Saul. Kini si Paul. Persecutor siya sa mga Christians, pero na-convert siya into Christian. Mo nang gi-preach niya karon ang ebanghelyo ni Jesus Christ. Unang nahimo siyang Paul or San Pablo. So San Pablo niadto siya sa mga lugar sa Antioch, niadto siya sa Colossae, sa Galacia, sa Efeso, sa Corinth. Niadto siya aning mga lugar. Dayon nagbaptize siya og mga Kristiyano, nag-convert siya og mga tawo into Kristiyano. So mao ni ang unang mga simbahan, no. Una nga ang kanang term nga church, no, kanang ecclesia na mention na dito sa Antioch, no. Kay ang unang
the earliest Christian churches that was established by Saint Paul also was in the Antioch. Then kada mga taga Thessalonica, taga Galatias, taga Ephesus nga naa po na makita na sa New Testament. So muni ang mga unang mga simbahan nga natukod ni San Pablo. While si Peter niadto sa Rome. Ito sa Rome si mismo niadto si Peter si Pedro mismo sa the heart of the Roman Empire. Nakasulat di siya sa Acts of the Apostles 11 o chapter 11 verse 26 nga ang Antioch ang pinakaunang church nga natukod sa mga apostoles no during the apostolic age. So niadto sila sa Antioch, niadto sila sa mga lugar like Ephesus, Galatia, na Corinth, Roma. So more than 40 ka mga simbahan ang natukod sa mga apostoles no nga during their time. Pero you have to understand nga kini nga panahon that was still the peak of the Roman Empire. So kini nga mga lugar sa Jerusalem and some other countries sa Mediterranean, near sa Mediterranean Sea, they were still under the Roman Empire. And so the Rome was very powerful at that time. And ang mga Kristiyano gina-persecute pa sila, no, ginapatay pa sila. So they worship Jesus Christ sa catacombs, no, magtago-tago sila. So they preach Jesus Christ sa mga sa tago until such time nga niabot og at around 300 AD. 300 AD nga Emperor Constantine the First became the emperor of the Roman Empire. It was during his time that he gave Christianity the friendship. Then pag-abot po atong sa sunod niya nga emperor si Theodosius, no, nga gi-declare nila at around 380 AD, gi-declare nila nga ang Christianity would become the official religion of the Roman Empire. So diha nagsugod guys ang pag-create sa Roman Catholic Church. So kung atong lantawon ang Roman Catholic Church nahimo siyang legal nga religious institution from the time that Constantine the Great, silang Theodosius, gideclare nila ang Christianity would become the official religion of the Roman Empire at around 380 AD or Anno Domini, that's the year of the Lord. So bottom line, sa tanang mga Christian churches, ang Roman Catholic Church ang unang nakagain og legal status, no? Dayon mo po ni ang panahon guys nga nidaghan na dayon ang mga converts, nidaghan na ang mga Romano nga na convert into Christianity, then nidaghan na kayo ang followers. Then muni nga time nga nagtukod na sila og mga dagko kayo nga simbahan until such time nga nahimo siyang universal, nahimo siyang pangalan nga Roman Catholic. So akong i-clarify ang word nga Roman Catholic Church. So kanang word nga Catholic, it comes from the Greek word Katholikos, meaning universal. It first appeared in the letter of Saint Ignatius of Antioch. No, sa Antioch. Kaya siyempre sa Antioch man to na una og katukod ang earliest Christian church established by the apostles, di ba? So at around 110 AD, nakita na dito nga na-mention na dito ang Catholic, that means universal. Ang Roman Catholic Church trace its foundation from the apostles and from Jesus Christ. So ang Roman Catholic Church nagatuo nga ang pinakaunang simbahan mao gitong gi-founded ni Jesus Christ pinaagi ni San Pedro. Peter means rock, no, bato. No, mo na nga gikilala sa simbahang Katoliko nga si San Pedro or Saint Peter was the first pope. Siya ang pinakaunang santo papa along with Saint Paul. Muna nga mga tumog-Roma na anay simbahan dito, Saints Peter and Paul. Kay sila mo'y pinagitagitahasan ni Kristo nga magtukod sa iyang simbahan. And later on, it became a Catholic Church. So, kanang mga unang Christian, kanang mga other Christian denominations natukod na at around 16th century na during the Protestant Reformation. So, ulahin na kayo ning uban nga natukod which are also recognized today as Christians. And I hope that I was able to answer your question kung kinsa or unsa ang unang simbahan nga natukod ni Hesukristo. So from the word Christians, so the followers of Christ, ang mga nituon ni Kristo. So
Pakita ang Catholic Church nagtuo man ni Kristo nga siya ang Son of the Living God, nga siya pud ang Ginoo. He is 100% human and at the same time 100% also God. And he has established his church pinaagi sa mga apostles. Dayon pagkawala na sa mga apostles, hangtod karon nagpabilin ra gihapon ang iyang simbahan, which is still headed by our Pope nga karon si Pope Francis. So mao ka na ang nagdumala no sa tibuok Roman Catholic Church. Roman kasi naaman sa Rome ang center sa Christianity. Naaman dito nagsugod ang legal status of the Roman Catholic dito sa Rome. Nasa Roman na dito ang Holy See. Na dito ang office sa Pope, na po dito ang Santo Papa. Dayon Catholic means universal. So universal siya. Ang simbahan, again, it means people of God. So, I hope that I was able to answer your question. God bless. Kung nami pangutana, dugang pangutana, ipangutana na lang kay taas-taas na ang video. Ako na lang i-answer po sa another video. God bless.